Values Education 7, Quarter 3, Learning Competency 7A na ilalarawan ang impluensya ng kasaysayan ng bansa sa pakikipagkapwa. Ano nga ba ang pakikipagkapwa? Ang pakikipagkapwa ay tumutukoy sa pakikitungo natin sa ibang tao. Ito ay pagpapahalagang Pilipino na nagbibigay diin sa paggalang, malasakit, at pagtutulungan sa kapwa, pamilya man o komunidad. At ang ating pakikipagkapwa ay hinubog ng mayamang kasaysayan ng ating bansa. Ang tanong, paano kaya naimpluwensyahan ng kasaysayan ang paraan ng ating pakikitungo sa kapwa? Kapag sinabing kasaysayan, ito ay tumutukoy sa pag-aaral at pagsusuri ng mga mahalagang pangyayari, tao at ideya na nagbigay hugis sa ating nakaraan at maging sa kasalukuyan. Ang kasaysayan ay hindi lamang simpleng listahan ng mga petsa at pangyayari. Sa halip, ito ay isang kwento ng ating bayan, kung paano tayo nabuo bilang isang bansa, paano tayo naapektuhan ng iba't ibang yugto ng ating nakaraan, at kung paano natin ipinagpapatuloy ang ating kultura at pagpapahalaga sa kasalukuyan. Ang ating pakikipagkapwa, halimbawa, ay isang aspeto ng ating pagkatao na hinubog ng kasaysayan. Bago tayo magpatuloy, hatiin muna natin ang kasaysayan ng ating bansa sa iba't ibang yugto. Narito ang pre-colonial period o ang yugto ng mga panahong bago dumating ang ating mga mananakop na Kastila. Ang ikalawang yugto ay ang colonial period o ang mga panahon ng pagdating ng ating mga mananakop na Kastila na sinundan ng mga Amerikano at Hapones. At ang ikatlong yugto ay ang contemporary period na nagsimula sa ating kalayaan mula sa mga mananakop hanggang sa kasalukuyang panahon. Bago dumating ang mga Espanyol noong 1521, ang ating mga ninuno ay nakabuo na ng sarili nilang sistema ng pamumuhay. May maayos silang organisasyon sa bawat barangay at ang kanilang ugnayan ay nakabatay sa pagtutulungan. Ang bayanihan ay orihinal na lumitaw dito, kung saan ang bawat isa ay nagtutulungan upang magtagumpay sa mga gawain tulad ng pagsasaka o paglilipat ng bahay. Sa panahong pre-colonial, ang mga Pilipino ay nakipag-ugnayan sa iba't ibang grupo at bansa dahil sa kalakalan, kasal, relihiyon at pagpapalitan ng kaalaman. Ang pakikipag-ugnayan ng mga Pilipino sa iba't ibang grupo noong panahon ng pre-colonial ay nagbigay hugis sa ating kulturang pakikipagkapwa. Sa pamamagitan ng kalakalan, kasal at alyansa, natutuhan natin ang pagpapahalaga sa kooperasyon at respeto na nananatiling mahalaga sa kasalukuyan. Sa panahon ng pananakop, nagkaroon ng malaking pagbabago sa ating kultura. Ang pakikipagkapwa ay naimpluwensyahan ng mga Espanyol sa pamamagitan ng pagpapakilala ng Kristyanismo. Ang padrino system ay sumibol, kung saan ang ugnayan ay nakabatay sa pagpapalakas ng relasyon sa mga may kapangyarihan. Gayunpaman, maraming positibong kaugalian ng lumitaw tulad ng hospitality at pagmamano na nagpapakita ng respeto sa nakatatanda. Sa modernong panahon, ang ating pakikipagkapwa ay humaharap sa mga bagong hamon dahil sa globalisasyon. Marami na tayong natutuhang kaugalian mula sa ibang bansa, ngunit nananatiling matatag ang ating kaugalian tulad ng close family ties at bayanihan. Patuloy nating pinapahalagahan ang ugnayan natin sa pamilya at komunidad kahit pa patuloy sa pagbabago ang panahon. Ngayon ay tatalakayin natin ang limang aspeto kung saan makikita natin kung paano nakaimpluwensya ang kasaysayan ng ating bansa sa kakayahan ng mga Pilipino sa pakikipagkapwa. At ito ay ang mga sumusunod: customs and traditions, values, family structure, religious practices, at social etiquette. Ang kaugalian at tradisyon ay tumutukoy sa mga espesyal na paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod na henerasyon. Kabilang dito ay ang pagdiriwang, ritual at gawaing pangkomunidad. Halimbawa ay ang close family ties. Sa panahong pre-colonial, ang pamilyang Pilipino ay malapit na magkakasama dahil ito ang pangunahing unit ng komunidad. Ang mga pamilya ay nagtutulungan sa pang-araw-araw na gawain tulad ng pagsasaka o pangangaso. Sa panahong colonial period, ang pagpapahalaga sa pamilyang Pilipino ay lalo pang napagtibay nang ipinakilala ng mga Espanyol ang relihiyon na nagbibigay diin sa pagpapahalaga sa pamilya bilang domestic church. Isa pang halimbawa ay ang bayanihan. Noong panahong bago pa dumating ang mga Kastila,
Isinasagawa na ng mga Pilipino ang bayanihan, isang gawaing pangkomunidad kung saan nagtutulungan ang mga tao. Halimbawa, kapag may lilipat ng bahay, nagtutulong-tulong ang mga kapitbahay upang buhatin ng sama-sama ang bahay. Pinapakita dito ang diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan na mahalaga sa pakikipagkapwa. Isa pang halimbawa ay ang pista o handaan sa barangay, kung saan lahat ay nag-aambag ng pagkain o tulong bilang pagpapakita ng respeto at pagkakaisa. Nang dumating ang mga Espanyol, naimpluwensyahan ang mga kaugaliang ito. Ang fiesta, halimbawa, ay naging bahagi ng kultura upang ipagdiwang ang patron saint ng isang lugar. Ang mga tao ay nagtitipon, nagtutulungan sa paghahanda ng pagkain, at nagkakaisa para magdiwang. Ang mga ganitong tradisyon ay nagpatibay sa diwa ng pakikipagkapwa, kung saan pinapahalagahan ang pagtutulungan sa komunidad. Ang isa pang halimbawa ng kaugalian at tradisyong Pilipino ay ang hospitality o ang pagiging magiliw sa bisita. Sa panahong pre-colonial, ang mga bisita ay itinuturing na mahalaga, binibigyan ng pagkain o inumin kahit hindi kilala bilang pagpapakita ng pakikipagkapwa. Sa panahong kolonyal, ang impluensya ng mga Espanyol ay nagpatibay sa kaugalian ng pagtanggap ng mga bisita, lalo na sa panahon ng pista, na itinuturing na paraan ng pagpapakita ng yaman at debosyon. At ang isa pang kaugalian at tradisyong Pilipino na may kinalaman sa pakikipagkapwa ay ang pagmamano. Isa sa mga naging konsentrasyon ng mga Kastila noon ay ang gamitin ang simbahang Katoliko sa pagsisentro ng pamilya sa relihiyon. Itinuro ang pagmamano at pagsunod sa magulang bilang tanda ng paggalang. Mayroong negatibong kahulugan ang paghalik sa kamay ng mga praile noong panahon ng Espanyol. Ang kaugalian ng paghalik o pagmano sa kamay ng mga praile ay may implikasyon ng pagsuko sa kanilang kapangyarihan at pagtanggap na sila ay nasa mas mataas na posisyon, parehong sa religious at panlipunang aspeto. Nang matapos ang colonial period, nawala ang negatibong aspeto ng pagmamano at naging mas simbolo ng paggalang sa nakatatanda, hiwalay sa orihinal na kahulugan nito sa ilalim ng mga Espanyol. Sa kasalukuyan, ang pagmamano ay makikita bilang tradisyong nagpapakita ng respeto, pagmamahal, at pagpapahalaga sa mga nakatatanda. Ang isa pang aspeto ng pakikipagkapwa na naimpluwensyahan ng ating kasaysayan ay ang ating values. Ang values ay mga paniniwala o ideya na gumagabay sa ating kilos, kung ano ang mahalaga sa atin at kung paano tayo nakikitungo sa iba. Isang halimbawa nito ay ang utang na loob, na tumutukoy sa malalim na obligasyong suklian ang kabutihang natanggap mula sa iba. Ang konsepto ng utang na loob ay likas sa sistemang reciprocity ng mga katutubo. Kung may tumulong sa iyo, dapat kang gumanti bilang pasasalamat. Napalalim ito sa panahon ng Espanyol, lalo na sa mga sistemang padrino at relasyon sa mga may kapangyarihan. Ang utang na loob ay naging mahalagang bahagi ng mga ugnayang panlipunan. Ang isa pang halimbawa ay ang politeness o ang maingat na pagsasalita at pagkilos bilang respeto sa iba. Sa panahong pre-colonial, naipakita ang paggalang sa pamamagitan ng mga ritual at pagkilala sa lider ng barangay. Sa panahong kolonyal naman, ang paggamit ng po at opo at tamang pakikitungo sa simbahan ay naging mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino. Religiousness o ang malakas na paniniwala sa Diyos at masigasig sa pagsunod sa relihiyon. Sa panahong pre-colonial, ang mga Pilipino ay naniniwala sa mga espiritu at anito, kaya't malapit na nakaugnay sa kalikasan ang kanilang pananampalataya. Sa panahong kolonyal naman, ipinakilala ang Kristyanismo na naging pundasyon ng pakikipagkapwa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pananampalataya at pagtutulungan sa gawaing pangrelihiyon. Kung mayroong mga positibong pagpapahalaga, mayroon din tayong negatibong pagpapahalaga na nakuha mula sa ating kasaysayan. Isang halimbawa nito ay ang colonial mentality o ang pagpapahalaga sa kultura at produktong banyaga kaysa sa sarili. Ang paniniwalang mas maganda ang kanluraning kultura at mga produkto ay epekto ng mahabang panahon ng kolonyalismo. Hanggang ngayon, nakakaapekto ito sa pakikipagkapwa, kung saan mas pinapaboran pa natin ang mga produktong banyaga kaysa sa sariling atin.
Isa pa sa mga aspeto ng pakikipagkapwa na naimpluwensyahan ng ating kasaysayan ay ang istruktura ng pamilya, na tumutukoy sa mga papel ng bawat miyembro ng pamilya at kung paano sila nagkakasama-sama at nagtutulungan. Isang halimbawa nito ay ang pagiging extended family ng maraming pamilyang Pilipino. Sa panahong pre-colonial, karaniwan nang nakatira sa isang bahay o compound ang lolo, lola, tiyuhin, tiyahin at mga pinsan. Naging mahalaga ito sa pakikipagkapwa dahil pinalalakas nito ang diwa ng pagtutulungan at paggalang sa matatanda. Ganito pa rin ang istruktura ng pamilyang Pilipino hanggang ngayon. Ang patriarchal family system. Noon, hindi itinuturing na mas mababa ang kababaihan. Maaari maging leader ng barangay ang babae at may boses sila na magdesisyon sa pamilya. Ito ay nagbago noong dumating ang mga Espanyol. Sa impluensya ng mga Espanyol, ang ama ang naging haligi ng tahanan o leader ng pamilya, habang ang ina ay inaasahang manatili sa bahay bilang ilaw ng tahanan. Naging mas konserbatibo ang papel ng kababaihan. Inimpluwensyahan ng mga Espanyol ang pananaw na dapat mahinhin at nasa bahay lang ang babae, kaya't lumiit ang papel nila sa lipunan. Godparent system. Ipinakilala ng mga Espanyol ang konsepto ng ninong at ninang, hindi lang sa binyag, kundi sa iba't ibang aspeto ng buhay, kaya lumawak ang ugnayan ng pamilya. Sa kasalukuyan, ginagamit ito sa padrino system sa politika at negosyo. At education. Noong panahon ng mga Amerikano, ipinamulat sa atin na ang edukasyon ay susi sa pag-angat sa buhay. Kung kaya, ang mga pamilya ay nagsikap upang mapag-aral at mapagtapos ang kanilang anak. Dumako naman tayo sa susunod na aspeto, ang religious practices, na tumutukoy sa mga ritual at aktibidad na ginagawa bilang bahagi ng pananampalataya. Bago dumating ang mga dayuhan, ang mga Pilipino ay sumasamba sa mga espiritu ng kalikasan. Ang mga ritual tulad ng kanao o anito worship ay ginagawa upang magkaisa ang komunidad at magpasalamat sa kalikasan. Ang mga ganitong gawain ay nagpapakita ng pagkakaisa at pagtutulungan bilang pagpapahalaga sa bawat isa. Sa panahon ng mga Espanyol, ipinakilala ang Katolisismo. Ang mga Pilipino ay natutong dumalo sa misa at makilahok sa mga reliyosong selebrasyon tulad ng pista. Ang ganitong mga gawain ay naging paraan upang magsama-sama ang mga tao, magbahagi ng pagkain, at ipakita ang malasakit sa isa't isa bilang bahagi ng pananampalataya. Sa kasalukuyang panahon, patuloy na itinuturo sa mga paaralan ang Kristyanismo na naging bahagi ng pagpapahalaga sa pananampalataya. At isa pang aspeto ng pakikipagkapwa na naimpluwensyahan ng kasaysayan ay ang social etiquette o ang paraan ng pakikitungo sa iba sa iba't ibang sitwasyon. Paggalang sa matatanda. Noon pa man, mataas na ang pagpapahalaga ng mga sinaunang Pilipino sa kanilang mga magulang, lolo't lola at pinuno. Ang pagyuko o paghawak sa kamay ng nakatatanda ay simbolo ng paggalang. Ito ang nauna sa kasalukuyang pagmamano. Sa pagdating ng mga Espanyol, higit pang pinagtibay ang konsepto ng paggalang sa nakatatanda sa pamamagitan ng pagmamano. Noon, ang paghalik sa kamay ng praile ay tanda ng pagtanggap sa otoridad ng simbahan. Naging bahagi na ito ng pampamilyang paggalang na makikita ngayon sa pagmamano sa lolo, lola at mga magulang. Conservatism. Pinairal ng mga Espanyol ang pananaw na ang mga kababaihan ay dapat mahinhin, tahimik at sumusunod sa kanilang asawa. Dahil dito, ang dating malayang kilos ng kababaihan sa pre-colonial period ay napalitan ng mas konserbatibong panuntunan, kung saan ang kanilang pananamit ay dapat mahaba at disente at hindi sila maaaring lumabas ng walang kasama. Hospitality o pagiging magiliw sa bisita. Ang pagtanaw sa bisita bilang bahagi ng pamilya ay likas ng kultura ng mga Pilipino. Noon pa man, ang sinumang dumating sa isang bahay o barangay ay tinatanggap ng may pagkain, inumin at maayos na pagtrato. Ang diwa ng bayanihan at malasakit ay naipapakita sa ganitong paraan. Dahil sa pananakop ng mga dayuhan, napilitang gumamit ng wikang Espanyol ang mga Pilipino noong panahon ng mga Kastila at wikang Ingles naman noong panahon ng mga Amerikano. Ito ay nagdulot ng pagiging mas bukas ng Pilipino sa ibang kultura na nagbigay daan din sa colonial mentality. Ang padrino system naman ay tumutukoy sa paggamit ng koneksyon o malalapit na kakilala para makakuha ng pabor. Sa panahong pre-colonial,
May sistema na rin ng patronage, tulad ng respeto at pagsunod sa mga lider ng barangay kapalit ng proteksyon. Ito ay mas lumaganap sa panahon ng mga Espanyol, kung saan ang mga padrino o tagapamagitan ay mahalaga sa pagkuha ng suporta o pribilehiyo. Ang ating pakikipagkapwa ay hindi lamang simpleng pakikisama sa ibang tao. Ito ay isang pamana ng ating kasaysayan, mula sa panahong pre-colonial hanggang sa pananakop ng mga dayuhan at maging sa kasalukuyang kontemporaryong panahon na hubog ang ating kaugalian, pagpapahalaga, istruktura ng pamilya, paniniwalang panrelihiyon at asal panlipunan. At hanggang dyan na lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Naway may natutuhan po kayo. Salamat sa panonood at pakikinig. Paalam!